Sinira ng Philippine National Police ang mahigit 130,000 pisong halaga ng mga paputok na nakumpiska at isinurrender sa Bacolod City. Mula sa Bacolod City, may ulat si Lalaine Moreno, live. Magandang tanghali, Lalaine. Yes, June, magandang tanghali. Sinira, binasa ng tubig at inilibing sa lupa ng mga tauhan ng Bacolod City Police Office ang mahigit 130,000 na halaga ng mga paputok at pyrotechnics sa Bacolod City ngayong araw. Ang mga ito ay mga iligal at mga ipinagbabawal na mga paputok na sinurrender at nakumpiska ng mga otoridad sa syudad mula December 29 hanggang December 31, 2018. Kabilang dito ay ang Pegasus, Triangle at Katay, Camara, Super Lolo Candle Bomb at 19 na buga. Pinakamarami dito ay ang Judas Belt at 5-star na isa sa mga ipinagbabawal na paputok. Wala namang naitalang firecracker-related fire incidents ang Bacolod City Police Office mula December 31 hanggang January 1. 8 naman ang kaso ng mga naputukan mula December 16 hanggang January 1. Ang mga ito ay pawang mga minor de edad. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Isinailalim na sa state of calamity ang 8 bayan sa Oriental Mindoro bunsod ang epekto ng bagyong Usman. Umabot na rin sa mahigit 112 milyong piso na halaga ng pinsala sa agrikultura ng mga pagbaha sa naturang lalawigan. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. Apektado ng malawakang pagbaha dulot ng Tropical Depression Usman ang 7 bayan at isang lungsod sa Oriental Mindoro. Ang mga ito ang mga bayan ng Baco, Nauhan, Socorro, Pola, Pinamalayan, Bansud, Bungabong at ang Calapan City. Umabot na sa mahigit 112 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. 3 naman ang nasawi habang 8 ang sugatan dulot ng bagyong Usman. Isinailalim na sa state of calamity ang mga apektadong bayan at lungsod. Sila yung heavily affected nung mga baha-baha na iniwan ni Usman. Ngayon, dumami yung bayan na binabaha. Usually kasi Nauhan at Baco lang. Tapos itong ang Bukayaw sa Calapan City. Pero ngayon, biglang dumami. So siguro, isa na rin sa consider nila ngayon ay silted ang mga ilog. Dahil sa malawakang mga pagbaha, plano ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro na magsagawa ng flood summit. Pinag-aaralan na rin nilang palalimin ang mga ilog sa mga binabahang lugar sa pamamagitan ng dredging project para sa pangmatagalang solusyon sa baha. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Napahanga ng The Wishful sa mga nanood sa kanilang special guest appearance sa finals night ng pinakamalaking singing competition at year-end concert party sa Dubai. Narito ang report ni Bevs Balmaceda. Patuloy na dumarami ang humahanga sa singing prowess ng The Wishfuls. Nasa Dubai pa rin ang mga ito para sa kanilang series of shows sa bansa. Nagpamalas muli ng galing sina Wishfuls Ace, Carmela, Louie Ann, Kimberly at Princess sa kanilang guest appearance sa finale ng largest singing reality show sa Dubai, ang The One. Nilahukan ito ng aspiring singer sa United Arab Emirates. I see them as really someone I could look up to. Most of them sing really like one of the best singers I've ever heard. They're really amazing. They really blew me off. Look at that, the way they're performing. They're just making everyone go crazy. They're the most amazing, beautiful, lovely, energetic, crazy singers we've ever noticed on this platform. Nagsilbi ding guest artist ang Wishful sa ginanap na year-end concert party pagkatapos ng The One singing contest finale. Nagpapasalamat ang The Wishfuls sa magagandang feedback sa kanilang performances at sa mainit na pagtanggap sa kanila, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng mga ibang lahi. Very, very Lovely. awesome. Yeah, awesome. At first, we were really pressured because our audience will not be Filipinos. Yeah. They are mostly foreigners. So, Right. But behind the pressure, we just gave our best and enjoyed that. Right. Bevs Balmaceda, UNTV News and Rescue, Dubai. Naniniwala ang isang consumer group
na dapat ay mas mababa pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayon sa merkado. Narito ang ulat ni Mon Locson. Masaya ang mga consumer dahil napanatili ng mga pangunahing bilihin ang mababang presyo sa mga unang araw ng taong 2019. Pero ayon sa isang consumer group, dapat daw mas mababa pa ang presyo nito. Ayon sa Laban Consumer Group, bumaba ang farm gate price dahil na rin sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi lang dapat stable ang presyo ng pangunahing bilihin. Dapat ito mababa pa dahil ang farm gate price ng gulay, ang farm gate price ng manok at baboy ay mababa. Yung mababang presyo ng farm gate prices, hindi yan agad marireflect sa retail prices. Kaya dapat tutukan talaga ng monitoring at enforcement. Dito sa retail market sa Tondo, Maynila, medyo tumumal ang bentahan sa ikalawang araw ng taong 2019. May stock ba silang pagkain? Yung mga binili nila nung ano? Ayon sa mga nagtitinda, wala pang sinasabi ang mga supplier hinggil sa pagtataas ng presyo. Ganun pa rin po, hindi naman nagbago presyo. May nagtaas ba? Hindi naman po. Normal din po. Ang presyo ng sayote abot kaya pa rin sa 30 kada kilo. Talong, bawang at carrots naman sa 80 kada kilo. 60 naman kada kilo ang presyo ng repolyo, pechay bagyo, bagyo beans, sibuyas, kamatis at patatas. Ang luya 70 kada kilo habang murang-mura naman ang upo na mabibili sa 25 pesos kada kilo. Ang tilapia naman mabibili ng 100 kada kilo. Ang galunggong nagkakahalaga ng 150 kada kilo. Ang bangus 100 pesos kada piraso at 200 pesos kada kilo. Ang manok naman 150 ang kilo habang ang baboy ay makukuha ng 240 pesos kada kilo. Ayon naman sa ekonomista na si Wilson Lee Flores, magiging stable ang presyo ng mga bilihin sa mga unang buwan ng taong 2019. Pero kailangan daw bantayan ang epekto sa ekonomiya dahil sa trade war sa pagitan ng Amerika at China. So, may konting epekto yan sa paghina ng ekonomiya ng buong mundo, pero ang magandang balita, ang Pilipinas saka ang Asia, malakas pa rin ang ekonomiya natin. Dagdag pa ni Flores, hindi na masyado mabibigla ang mga tao sa panibagong dagdag buwis na ipapataw ngayong taon dahil naumpisahan na ito noong 2018. Mon Locson, UNTV News and Rescue, Manila. Binalaan ng Department of Health ang mga botikang hindi magbibigay ng discount sa ilang gamot batay sa nakasaad sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Aminado naman ang Department of Finance na bilyong-bilyong piso ang mawawala sa koleksyon ng pamahalaan dahil dito. Narito ang report ni Ray Pelayo. Posibleng maharap sa kaso ang mga butikang tatangging magbigay ng discount sa mga bibili ng mga gamot para sa diabetes, hypertension at mataas ang kolesterol. Batay sa TRAIN Law, hindi na magbabayad ng 12% na value-added tax o VAT ang mga bibili ng naturang mga gamot. Ang panawagan natin, sundin natin ang batas para nang sa ganoon hindi tayo magkaroon ng problema, otherwise baka kayo makasuhan. Ayon naman kay Department of Finance Assistant Secretary Tony Lambino, dati mga senior citizen at persons with disabilities lang ang nagbebenepisyo sa VAT exemption na ito para sa naturang mga gamot. Sa isang butika sa Quezon City, nakapaskil pa ang poster na ito na 32% ang discount sa mga ito kapag bibili ng gamot para sa diabetes, hypertension at mataas ang kolesterol. Pero sa ilalim ng TRAIN Law, lahat ng bibili ng naturang mga gamot ay hindi na dapat pinagbabayad ng VAT. Ito po ngayon na bago nating exemption ay para naman po sa lahat dahil noon po seniors at saka yung PWDs lang po ang VAT exempt. Ayon sa opisyal, mababawasan ng 3.6 billion pesos ang koleksyon ng gobyerno dahil sa pagbibigay ng ganitong exemption. Isinusulong din anya ng DOF ang Package 2 Plus ng Comprehensive Tax Reform Program upang ipampuno sa kakulangan sa pondo ng pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Ang financing gap ay around 40 billion at gusto po nating kunin yan sa alcohol at saka tobacco. Paalala ng DOF, magdala lamang ng reseta kapag bibili ng mga naturang gamot upang hindi na magbayad ng VAT. Ray Pelayo, UNTV, News and Rescue, Quezon City. Nakiusap ang Office of the Civil Defense Region 8 sa mga rebeldeng grupo na bigyan daan ang mga isinasagawang relief operation upang maabot ng tulong
ang mga residenteng nasalanta ng Bagyong Usman. Mula sa Tacloban City, nasa linya ng telepono si Archie Legano para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Archie. Yes, magandang tanghali, June. Nanawagan ng Office of Civil Defense Region 8 sa mga armadong grupo sa mga apektadong lugar sa Samar na nasalanta ng Bagyong Usman na huwag munang manggulo at bigyang daan ang mga isinasagawang relief operations upang matulungan ang mga residenteng nasalanta ng bagyo. Ayon sa datos ng OCD8, mayroong 16 na munisipyo ang apektado sa Northern Samar, 4 sa Samar at 4 rin sa Eastern Samar. Isa yun sa challenges natin. So may mga instances yung na nga na nag-distribute po tayo. Sa mga ating mga kaibigan na mga nandun sa Lope de Vega, so nakikiusap kami na sana tulungan nyo po para sa relief operations ng DSWD, makapasok po sila para sa ating mga kababayan po doon. Ayon naman sa Department of Social Welfare and Development, mayroon silang paunang 4,800 family food packs na ipapamahagi sa 2 bayang na lubhang naapektuhan. Subalit para umano sa seguridad ng mga relief at ng mga tauhang maghahatid ay hindi muna nila isa sa publiko kung kailan ihahatid at kung saang mga lugar ang target nilang mahatiran. Samantala, hinikayat naman ni Major General Raul Farnacio ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang mga NPA sa Samar na kung nais ng mga ito na tumulong sa mga humanitarian efforts na isasagawa ay maaari silang bumaba at makipag-ugnayan sa AFP. Hopefully, may humanitarian consideration pa itong mga apadong PA. Kasi nga naman, more on disaster response tayo. Huwag naman sana maging abala itong grupo na ito at maraming nasalanta tayo mga kababayan sa Northern Samar. If ever, kung gusto nilang bumaba, tumulong at yun nga, gusto nilang makatulong sa masa, subaman na lang sila mag-distribute ng relief goods. Dagdag pa ni Farnacio, mayroong 2 batalyon ng AFP ang nakadesignate sa mga isasagawang relief operation, ang 43rd at 30th IB. Kasama rin umano sa mga magsisecure ang augmentation force ng 63rd IB na mula sa Marawi. At yan muna ang ating update mula rito. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Archie Legano. Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na walang nasawi o nasugatan na mga Pilipino sa pagguho ng bahagi ng isang apartment building sa Southern Russia noong December 31. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Moscow, ligtas ang 10 Pilipino na naninirahan sa lugar. Nagpahayag din ng pakikiramay sa mga biktima ng pagsabog si Philippine Ambassador to Russia, Carlos Soreta. Sa pinakahuling tala ng Russian authorities, umakyat na sa 27 ang nasawi sa pagsabog at mahigit 10 pa ang kasalukuyang pinaghahanap. Una nang sinabi ng mga otoridad na posibleng gas leak sa isa sa mga apartment unit sa Gusali ang dahilan ng pagsabog. Nangangamba ang United Domestic Workers of the Philippines sa posibleng maging epekto ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga Pilipinang domestic worker abroad. Narito ang report ni Rosalie Cos. Muling umani ng kritisismo si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pahayag noong ika-29 ng Disyembre nang iugnay niya sa kwento ng pang-aabuso ng isang pari sa kanya ang ginawa naman niya umano sa kanilang kasambahay noong siya ay menor de edad pa lamang. Sa paliwanag ng Malacanang, gumawa lamang ng katawa-tawang kwento ang Pangulo at dinagdaga ng kanyang kwento nang may tila pambabastos para maipakita ang inasal ng pari na namimilit makarinig ng iba pang pagkakasala ng Pangulo kahit wala naman umano. Dati nang may katulad na pahayag ang punong ehekutibo nang formal siyang iproklama bilang pambato ng PDP laban para sa May 2016 presidential elections. Nakaramdam naman ng galit at pangamba hinggil dito ang presidente ng United Domestic Workers of the Philippines na si Novelita Palisok. Anya, posibleng mag-iwan ng maling mensahe at magdulot ng mas matinding pang-aabuso laban sa mga kapwa domestic workers sa abroad ang salaysay na ito ng punong ehekutibo, lalo na ang mga nasa Middle East. Wala anyang ipinagbago ang Pangulo pagdating sa pagtrato sa mga kababaihan simula ng bata pa siya hanggang ngayong matanda na. Yung parang degraded na po talaga yung mga kababaihan dahil po sa pinaggagawa niya. So ngayon, parang nanganganib na po yung mga kasambahay po dito sa Pilipinas po at saka sa ibang bansa po na yung parang
ang tingin din po siguro po ng ibang mga, halimbawa po yung mga taga-ibang bansa po, lalo na po sa Middle East, na okay lang na ganunin din yung mga kasambahay po nilang mga Pilipina doon. Kasi ang presidente rin po ay hindi rin po gumagalang sa mga kasambahay po sa buong mundo. Layo ng kasambahay law na iangat ang pagtingin ng publiko at kilalanin ng mga kasambahay o domestic workers bilang isang mahalaga at malaking sektor ng lipunan. Subalit ayon sa Every Woman PH, dahil sa naging pahayag ng punong ehekutibo, posibleng tumindi pa ang pang-aabuso sa mga kasambahay. Maging sa social media, tinuligsa si Pangulong Duterte dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag. Kabastusan at hindi anya nakakatuwa, totoo man o hindi ang salaysay na ito ng Pangulo. Ayon naman sa constitutional law expert na si Attorney George Erwin Garcia, wala man siyang nakikitang legal na basihan para i-impeach si Pangulong Duterte dahil sa mga kontrobersyal na pahayag nito. Dapat sundin ng punong ehekutibo ang karapat-dapat na pag-uugali para sa mga kawani ng pamahalaan o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. National figure siya, pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan, tinitingnan lahat ng sasabihin niya ngayon ay may impact hindi lamang sa lokal kundi national, pang-international pa nga eh. Kapag ginagawa ng Pangulo natin yung ganyan, sino na makakapigil sa ibang opisyal ng pamahalaan na mas mababa sa kanya yung magsalita rin ng mga katulad ng binabanggit. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. President Donald Trump has asked congressional leaders to return to the White House on Friday for talks aimed at ending a partial government shutdown over a dispute on border security funding, House Republican leader Kevin McCarthy said on Wednesday. Speaking after a meeting of congressional leaders with Trump at the White House, McCarthy said he believed the president wanted to find a solution to the crisis that has shut down parts of the U.S. government. Well, it doesn't have to last much longer at all. I think we can come to an agreement rather quickly. I know that's why the president thought maybe after the leadership races, people would be more willing to come to an agreement. U.S. President Donald Trump says he will likely meet again with North Korean leader Kim Jong-un in the near future. Kath Carriedo has the story. U.S. President Donald Trump on Wednesday said he had received a letter from Kim Jong-un and expected to meet with the North Korean leader soon as part of his administration's ongoing efforts to press Pyongyang to give up its nuclear weapons program. Speaking to reporters at the White House, Trump defended his negotiations with Kim and said he had never emphasized the speed of Pyongyang's efforts. We've made a lot of progress with North Korea and Kim Jong-un. Chairman Kim has been, we've really established a very good relationship. A lot of good things are happening. And I never said speed. Look, it's been this way for 80 plus years. We had our meeting 6 months ago in Singapore. We'll probably now have another meeting. He'd like to meet, I like to meet. On Tuesday, Kim said in a nationally televised address that he was ready to meet again with Trump anytime, but warned that he may take a new path if U.S. sanctions and pressure against the country continued. A day earlier, South Korea's Chosun Ilbo newspaper reported that Kim had sent a message to Trump regarding the stalled nuclear talks. The report did not include details about the letter-like communication. Trump told reporters on Wednesday that the letter was great, but gave no other details. You know, frankly, if this administration didn't take place, if another administration came in instead of this administration, namely Mike and myself and the group around this table, you'd be at war right now. You'd be having a nice big fat war in Asia, and it wouldn't be pleasant. And instead of that, we're getting along fine. I'm not in any rush. I don't have to rush. All I know is there's no rockets, there's no testing. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. Sightseers captured the waterspout in Kyrenia, Cyprus on New Year's Day. Meanwhile, 2 panda cubs in China Conservation and Research Center for the Giant Panda Shanghai base officially started their weaning at the beginning of the new year. Kat Dumaraos reports. Resident and weather enthusiast 34-year-old Mehmet Ozansoy drove all the way from Cyprus capital Nicosia to capture the unusual water column forming over the cliffs and moving across the sea.
Waterspouts are tornadoes that occur over a body of water but never reach land. They are characterized by a funnel-shaped cloud. Despite their ominous appearance, waterspouts are often much weaker than their land counterparts. However, they can pose a danger to any planes or boats that travel through them. Meanwhile, 2 panda cubs in China Conservation and Research Center for the Giant Panda Shanghai base officially started their weaning at the beginning of the new year. The male panda cub Shu Bao, born on October 4, 2017, always looks very well behaved, would smile at any time and anywhere, and his personality is very popular with visitors. He has been practicing drinking milk recently. The slightly younger female Shanjin, born on October 10 the same year, is not inclined to communicate with people. Therefore, she has not yet fully mastered the skills of drinking milk. They have also learned to eat bamboo and bamboo shoots. Whether they are playing or sleeping, I feel pleased to see them. What will I do? I've fallen in love with a panda cub. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Bunsod ng pagpapalit ng taon, pinalitan din ng Pag-asa ang hanay ng mga pangalang gagamitin sa mga bagyong posibleng pumasok sa bansa ngayong 2019. Pero paano nga ba pinapangalanan ang mga bagyong pumapasok sa bansa? Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Tinatayang aabot sa 20 bagyo o tropical cyclones ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bawat taon ayon sa datos ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. At sa bawat bagyong pumapasok sa bansa ay nagtatalaga ang State Weather Bureau ng pangalang gagamitin sa pagtukoy nito. Ngunit paano nga ba ang paraan ng pagpapangalan sa mga bagyo? Noong taong 1999, isinagawa ng Pag-asa ang Name a Bagyo Contest kung saan marami ang lumahok. Dito nanggaling ang mga pangalan ng bagyong ginagamit na hanggang sa kasalukuyan. Kung dati ay palaging pangalan ng babae ang ginagamit upang tukuyin ang bagyo, ngayon ay iba-iba na ito upang maging gender sensitive. Hindi na rin palaging pangalan ng tao ang ginagamit. Gaya ng bagyong Lawin na pangkaraniwang pangalan ng isang ibon at bagyong Zigzag na kasama sa hanay ng mga pangalan ng bagyo ngayong taon. Nakaayos sa mga pangalan ng bagyo ayon sa hanay ng alpabetiko kung saan nagsisimula ito sa titik A. Kung magagamit ang lahat ng 25 pangalan sa loob ng isang taon, ay may nakahanda pang 10 pangalang maaaring gamitin. Ang mga pangalan ay muling gagamitin makalipas ang 4 na taon. Ngunit kung ang bagyo ay nagdulot ng pagkamatay ng maraming tao o ng matinding pinsala sa agrikultura at infrastruktura, ay inaalis na ito sa listahan. Gaya ng bagyong Ondoy na nanalasa noong 2013 at bagyong Yolanda noong taong 2017. In case na may bagyo na nag-cause ng deaths of more than or 300 or more or nag-cause ng damage na more than 1 billion pesos sa infrastructure and sa agriculture, nire-retire na yung mga names and pinapalitan natin ng bagong pangalan. May kapangyarihan din anya ang administrator ng Pag-asa para magmungkahi ng pangalan ng bagyo. Noong taong 2014, pinalitan ang pangalang Kanor ng Karding bilang ika-11 bagyo sa hanay nito matapos maugnay ang naturang pangalan sa kahihiyan. Ngayong taong 2019, bagong hanay ng mga pangalan ang gagamitin ng Pag-asa kung saan kabilang ang mga pangalang Liwayway at Nympha at posibleng magamit sa unang pagkakataon. Kung hindi mapapalitan ng anumang pangalan sa hanay, ay maaari itong gamitin muli sa taong 2023, 2027 at 2031. Para sa kompletong talaan ng mga hanay ng pangalan ng mga bagyong ginagamit kada taon, maaaring bumisita sa Pag-asa website na www.pagasa.dost.gov.ph. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, kakaunti pa lamang ang mga kumuha ng business permit sa unang araw ng operasyon ng Business One-Stop Shop o BOSS sa Zamboanga City. Pakiusap ng City Licensing Office na huwag hintayin ang rush hour upang maiwasan ang anumang penalty. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Buenas tardes, Dante. Buenas tardes también a Frima. Ya principia ya la operación del Business One Stop Shop o BOSS na ciudad de Zamboanga en Antisaga. Target del City Licensing Office puede man-release de menos 11,000 business permit este mes. Cada día también procura el Licensing Office un proceso 500 mga business permit.
Presentemente, jutay pa lang el magatasaka del business permit. Ayos, mabuti ang proseso ngayon. Una, maraming taong kasi isang araw lang ba ngayon. Mas okay ngayon. Pero sana medyo bilisan pa ng konti, no? Kasi kanina 1 hour na kami dito nakaupo. Por eso el apelo del Sudan con el mga residente que no maespera pa del rush hour para evitar el avería. Puede poner multa con quien no puede sacar o man-renew del business permit na justo tiempo. Yes, of course, there are penalties, 25% sa taxes nila per quarter. So, medyo malaki yun. So, advice ko nga, as soon as, pwede nang mag-renew ngayon. Mientras tanto, tiene jutay avería y encontrar con el proceso del business permit. Incluido aquí, falla el mga computer o máquina e hindi bien familiar con el proceso. El mga nuevo empleado del licensing office. Manda acorda el ciudad ay dura lang el business one-stop shop hasta enero 20 este mes. Es el noticia, Bira contigo, Frima. Muchas gracias, Dante Ameto, nag-uulat mula sa Zamboanga City. At yan ang ating mga balitang prompti. Ako si Frima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Excited na ang 2 wish coveries mula sa Camp Top Suzara na makaawit sa Wish Bus matapos makapasok sa top 4 ng team sa Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Nagharap-harap na kagabi sa one-on-one showdown ang wish coveries ng 2 grupo mula sa Camp Top Suzara ng Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Sumabak sa vocal battle sina Phoebe Olores at Winsel Selma. Andre Teves at Rayan Ortuste. Ikaw pa rin ang iniibig ko. Ikaw pa rin ang natatangi. Sina Phoebe at Rayan ang mapalad na nakapasok sa top 4 ng kampo na magtatagisan ng galing sa Wish Bus sa semifinals. Kahit di pa ako nakatungtong ng Manila sa ganyang competition, parang half na po yung dream ko yung natupad. Pero alam kong marami pa po akong itatrabaho. From watching YouTube videos, ngayon pupunta na ako doon. So like, it is a dream come true, di ba? It is a wish that has been granted. Nagpaalam naman sa round na ito sina Winsel at Andre. Hindi ibig sabihin wala na yung maiwan, wala na kayo sa wish. Kasama na kayo sa wish eh. Kasama na namin kayo. We have big plans for everybody. Mamayang gabi ay one-on-one showdown naman ng Wish Coveries ng Camp Veni sa turno ang aabangan sa Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Philippines.